Ang babaeng bida na si Xialin ay isang artista ng Chayani Company na walang pangalan, kalalabas lang ng kumpanya at nag-book ng sasakyan papunta sa audition para sa ad ng Ling Group. Nakita niya ang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada at inakala niyang iyon ang sinakyan niya kaya binuksan niya ang pinto at sumakay. Ngunit may isang gwapong lalaki sa loob na si Iling Isaw, ang ating lalaking bida. Tiningnan niya ang driver at sinabing hindi niya kailangan ng carpool, ngunit okay lang dahil gwapo ito, kaya pumasok siya at umupo ng napakanatural. Nakita ito ni Isaw at hindi nagsalita, sumay niya sa driver na umalis at paglabas ng kaibigan niyang si Chuyan, umalis na ang sasakyan. Nang tumawag si Isaw, sinabi niyang busy siya, kaya hindi siya makakasundo. Si Xialin naman ay umupo lang ng natural na parang walang nangyari. Nag-makeup siya na parang tama lang ang lahat, hindi niya alam na ang gwapong lalaki sa tabi niya ay ang isi ng Ling Group. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan siya ng driver at sinabing 10 minuto na siyang naghihintay. Dito na lang na-realize ni Xialin na mali pala ang nasakyan niya at sobra siyang nahiya na hindi na niya alam kung saan lulugar. Gusto niyang bumaba sa kanto pero sinabi ni Isaw na dumadaan din naman siya doon kaya ihahatid na niya. Pagdating nilang dalawa, dumating din si Chuyan, nakita niya silang nagtatawanan at nag-uusap kaya galit na galit siya. Pagkaalis ni Xialin, tumakbo si Chuyan kay Isaw at pinagalitan ito ng husto dahil akala niya ay iniwan niya ang kaibigan niya para sa babae at hindi man lang sinundo para sa audition. Inulan ng papuri ni Chuyan si Xialin sa kanyang pagganap, ngunit may halong inis ang kanyang ekspresyon. Pag-uwi, hindi pa rin maintindihan ni Xialin kung bakit ganun ang ugali nito sa kanya. Nang makarating siya sa hotel kung saan nakatira ang kanyang nobyo, nalaman niyang kasama nito ang kaibigan niya noong kolehiyo at nagpapanggap na nag-aaral magbasa. Naging mapaghamon ang mukha ng babae kay Xialin, kaya labis siyang nainis. Ibinato niya ang pagkain sa kama para linisin ng mga ito at umalis. Sa labas, pumasok siya sa isang taxi, ngunit sinabi ng driver na hindi siya tumatanggap ng pasahero dahil susunduin pa niya ang kanyang girlfriend. Pinagalitan siya ni Xialin at sinabi ng driver na baliw na siya, kaya bumaba si Xialin ilang hakbang pa lang si Xialin nang bigla siyang natumba at nawalan ng malay. Nang dalhin siya sa ospital, para siyang tinamaan ng kidlat nang sabihin ng doktor na may leukemia siya. Kailangan ng bone marrow transplant at lubhang nalungkot si Xialin nang marinig ito. Isang 21 taong gulang na babae pa lang, ngunit may ganitong sakit na nagpapabigat sa kanyang loob. Kinabukasan, pagdating niya sa ospital, sinabi ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy dahil wala na sa stock ng ospital ang bone marrow na tugma sa kanya. Mayroong tugma ngunit hindi sila pumayag na mag-donate. Gustong hingin ni Xialin ang impormasyon ng taong iyon para makipag-ugnayan, ngunit hindi pumayag ang doktor. Umiyak si Xialin ng malakas. Pagkalabas ng doktor sa silid, lihim na tiningnan ni Xialin ang file at nalaman niyang si Isaw ang may tugmang bone marrow para sa kanya. Pagka-uwi niya, nag-research siya sa internet at nalaman niyang sikat na aktor at hot boy ito sa buong lugar. Kinabukasan, sinabi ni Xialin sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa kanyang sakit, kaya nagplano silang mag-abang kay Isaw. Naghanap sila ng pagkakataong makalapit at makausap siya, at nang malaman nilang may swimming si Isaw kinabukasan, pumunta sila doon para mag-abang, ngunit nabantayan sila ng assistant niya sa labas. Nag-isip ng paraan si Feifei para magkunwaring nagkaaberya at pigilin ang assistant para makapasok si Xialin at hanapin si Isaw. Nakita ni Isaw ang babae habang lumalangoy, inakala niyang nakakita siya ng sirena. Nang sumulpot si Isaw, sinabi ni Xialin na dumating siya para magpasalamat sa paghatid nito sa kanya noong nakaraang araw. Walang maniniwala doon kaya sinabi ni Isaw na diretsohin na niya at huwag nang magpaligoy-ligoy. Ipinahayag din ni Xialin ang kanyang sitwasyon kay Isaw, ngunit hindi siya interesado. Pagdating sa Pampang, hinabol pa rin siya ni Xialin at nakiusap. Sinabi niya na wala naman siyang makukuha kung tutulungan niya ito, at nakita ni Xialin na determinado siya, kaya naisip niyang, mamamatay din naman ako sa huli, kaya mamamatay na lang ako ngayon. Pinanood ni Isaw siyang tumalon sa pool at lumangoy-langoy, at sinabi niya, sige, magpatuloy ka lang sa pag-arte. Pagkaraan ng ilang sandali, nang hindi na gumagalaw si Xialin, tumalon si Isaw at itinulak siya pataas, hanggang dibdib lang naman ang lalim at nalunod na. Nakapikit ang mga mata nito, ngunit nakakapit ang kamay sa mga matipunong braso ni Isaw. Alam ni Isaw na nagpapanggap lang si Xialin, kaya binantaan niya itong bibigyan ng artificial respiration, at kaagad itong nagising. Pagkatapos, basta na lang umalis si Isaw, at sa mga sumunod na araw ay patuloy na nagpaparamdam si Xialin kay Isaw, ngunit hindi siya pinapansin. Nang araw na iyon, matapos niyang magpanggap na buntis at hindi magtagumpay, nagpa siya siyang hintayin si Isaw pagkatapos ng trabaho at lumapit para kausapin siya. Sinabi ni Isaw sa kanya na sumakay sa kotse at pumayag siyang tulungan siya, ngunit may kondisyon. Masayang pumayag si Xialin sa lahat ng sasabihin nito, at sinabi ni Isaw na magpapakasal sila, na ikinagulat ni Xialin habang nakasakay sa kotse. Inakala pa rin ni Xialin na niloloko lang siya ni Isaw tungkol sa kanyang sakit. Ngunit sinabi niya na pareho lang silang makikinabang, at ibinigay niya kay Xialin ang kanyang business card at sinabi sa kanyang mag-isip ng isang linggo. Nang makaupo sa coffee shop at kausapin si Feifei tungkol dito, napansin niyang masyado siyang nagbabasa ng mga nobela, kaya inakala niyang sina Chuyan, Isaw, at ang assistant na si Wenli ay mga bakla. At isa pa, ito raw ay isang love triangle, kaya gustong magpanggap ni Isaw na magpakasal kay Xialin upang itago sa publiko. Pagkatapos makinig sa kanyang pagsusuri, tila makatuwiran ito kaya nagpa siya si Xialin na makipag-ugnayan kay Isaw. Pagdating niya sa pinag-usapan, biglang nakasalubong
ni Xialin si Chuyan. Mula nang hindi siya sinundo ni Izao, tila hindi na gusto ni Chuyan si Xialin, nagpapalitan sila ng mga masasakit na salita nang lumabas ang assistant na si Wenli at kinawayan si Xialin para pumasok. Habang nag-aalangan pa kung paano magsisimula, sinabi ni Izao sa kanya na mamaya na lang nila pag-usapan. Noong gabing iyon ng exhibition ng alahas, kinakailangan ni Izao ng kasama, kaya sinabihan niya si Xialin na magsukat ng damit para makasama siya. Isinuot din niya sa kanya ang isang mamahaling kwintas. Sa harap ng isang gwapo at mayamang lalaki, tila nagre-regay ang puso ni Xialin habang bumaba sila sa lugar ng party. Naging labis na palakaibigan si Izao kay Xialin, lahat ay pumalakpak para salubungin sila, samantalang si Chuyan naman ay may blind date sa isang dalaga. Sinadya pa niyang asarin si Xialin para magalit ito at umuwi, kaya nakatakas siya sa blind date. Umalis si Xialin sa lugar at hindi sinasadyang nakasalubong ang kanyang ex-boyfriend at ang kabit nito. Ayaw niyang makipag-usap ngunit tinawag siya ng lalaki. Kinutya pa siya kung saan niya nakuha ang kwintas na iyon. Sakto namang dumating si Izao para magtanong kung ano ang nangyayari at pagkatapos ay umungol ang green tea na gusto niyang bilhin ang kwintas. Agad itong pinirmahan ng lalaki at nagyabang na kukunin ang kwintas na suot ni Xialin. Ngunit nang malaman niyang 50 milyon ang halaga ng kwintas, natakot siya at sumigaw, sinasabing nagbibiro lang ang staff. Nang malaman niya na ang lalaking kasama ni Xialin ay si Ling Izao, ang kilalang customer ng Ling Group, mas natakot siya. Nang akmang aalis na siya, sinabi ni Izao na kung hindi siya magbabayad sa loob ng 3 araw, maghanda siyang harapin ang pulis. Kung hindi, pauwiin na lang niya ang kanyang ama para bayaran ito at tingnan kung paano. Nagtanong siya kung paano siya papayag na palayain ni Izao, at sinabi ni Izao na humingi siya ng tawad kay Xialin, ngunit hindi naman talaga humingi ng tawad ang dalawa ng maayos. Ang kanyang tono ay nangutya pa, na sinasabing dahil sa kanila, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Xialin na umangat sa buhay. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Izao na huwag na silang magpakita kay Xialin at hinabol siya. Habang nakatayo si Xialin sa labas, nilapitan siya ni Izao at isinuot ang jacket niya. Nagpasalamat din si Xialin sa pagtulong ni Izao sa kanya kanina. Pauwi, may tawag si Izao kaya pinakiusapan niya si Xialin na sagutin ito para sa kanya. Nang marinig ng lola ang boses ng babae na sumagot sa telepono, tuwang-tuwa siya dahil pagkatapos ng maraming taon ay may nobya na rin sa wakas ang kanyang minamahal na apo. Tinanong pa niya kung saan nakaupo si Xialin sa kotse. Nang malaman niyang nakaupo ito sa tabi ni Izao, mas lalo siyang natuwa at sinabihan silang dalawa na pumunta sa ospital para bisitahin siya. Nang makita si Xialin na papasok, dali-dali niya itong hinila para kumustahin. Napatawa na lang siya at wala nang nagawa. Tinawag siya ng nurse palabas. Sinabi ng lola na maganda ang paningin ni Izao. Naka-engage na raw sila kaya kailangan nilang magpursige. Pagkatapos kuhanin ng nurse ang temperatura ni Xialin, lumabas na siya. Binigyan pa siya ni Izao ng gamot. Nalaman ni Xialin na nagmamadali si Izao na magpakasal dahil sa kanyang lola, kaya pumayag siya. Mukhang tuwang-tuwa si Izao nang marinig iyon. Kinabukasan, dinala ni Xialin ang kontrata ng kasunduan para pag-usapan kay Izao. Dahil sa takot na baka mabuking sila kung maninirahan sila, kasama ang lola, pinapili siya ni Izao ng isa sa kanyang mga bahay para maging tirahan nila bilang mag-asawa. Pagkatapos ay dinala ni Izao si Xialin sa Civil Affairs Bureau para magparehistro ng kasal. Paglabas, hindi niya nakalimutang bigyan si Xialin ng regalo, umaasa na magiging masaya ang kanilang pagtutulungan. Kaagad pagkatapos, inutusan niya ang kanyang assistant na ayusin ang schedule ng operasyon ni Xialin. Pagkaraan ng 2 buwan mula sa operasyon, dumating ang araw na lumipat si Xialin sa bahay ni Izao. Sa kanyang pagkahilig sa idolo, hindi nakalimutan ni Fei na hingin ang business card ng assistant ni Izao na si Wenli, umaasang magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na magkita sa hinaharap. Pagdating niya sa bahay, sinalubong na siya ng tagapamahala at dinala sa kanyang silid. Balak niyang ilagay ang kanyang mga damit sa aparador, ngunit nakita niyang puro damit ni Izao ang nandoon. Hindi niya gaanong pinansin at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Bigla na lang ay may tumulong tubig sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niyang kalalabas lang ni Izao mula sa banyo at nakabalot lang ng tuwalya. Sinadya ni Izao na itulak siya sa aparador at sinabihan ang tagapamahala na tagalola niya ito at hindi dapat malaman ng lola na magkahiwalay silang dalawa. Sinabi ni Xialin na kung magkasama sila, baka hindi niya mapigilan ang sarili dahil masyadong gwapo si Izao. Bigla, narinig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Anran kasama si Chuyan. Dali-dali namang itinulak ni Xialin si Izao. Inilagay niya ang 2 kamay sa dibdib nito. Nang buksan nila ang pinto at makita ang eksena, nahiya silang bumaba. Habang tumatawa-tawa, hindi sinasadyang nahulog ni Xialin ang tuwalya. Nakita niya ang hindi dapat makita at dali-dali niyang ipinasok ang mukha niya sa dingding. Pagkatapos na nakakatawang eksenang iyon, walang reaksyon si Izao. Pagbaba sa ibaba, sinabi ni Izao kina Anran at Chuyan na ikinasal na sila ni Xialin 2 buwan na ang nakalipas. Mukhang hindi masaya si Anran nang malaman niyang nag-asawa na si Krat. Labis na nabigla si Chuyan sa napakahalagang bagay na iyon na nakalimutan daw ipaalam ni Izao. Sa galit ni Anran, sinabihan niya si Chuyan na ihatid siya pauwi. Iniisip pa rin ni Chuyan na ginamit ni Xialin ang kanyang panlilinlang upang lapitan at akitin si Izao. Natatakot na mabunyag ang lahat, labis na kinabahan si Xialin, ngunit nagpanggap na normal si Izao at sinabing hindi siya interesado kung ibubunyag ba ito o hindi at umakyat sa kwarto na ikinagulat niya. Kinaumagahan, pagdating niya sa kumpanya, pinagalitan siya ng kanyang manager dahil sa kanyang karera na sumisikat na, naglakas loob siyang mawala ng 2 buwan. Nang marinig niyang may 2 tiket para sa red carpet, ngunit isa na lang ang natitira, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na dumalo. Tinanong muli ng manager si Xialin, alam mo ba kung ano ang pagkakaiba mo sa bahay? Iyon ay wala kang pinto.
Narinig iyon, tahimik si Xialin na lumabas. Nakasalubong pa niya si Chuyan na kasama ang isa pang sikat na aktres. Sinabi ni Xialin na gusto niyang sumali sa red carpet pero mabilis lang siyang sinagot ng isa pang babae. Hinabol ni Chuyan si Xialin at inasar na kinakapitan niya si Ling Yizhao. Hindi niya ito pinansin at sinabi na kung may tanong siya, lumapit kay Yizhu para ayusin. Nang dumating siya sa bahay ng lola para kumain, nandoon din sina Anran at Chuyan na gustong ilantad si Xialin. Ngunit si Yizhao at Xialin ay patuloy na naglambingan kaya wala nang sinuman ang nakapagsalita. Gusto pa rin nilang linawin kaya nang bumalik sila sa bahay ni Yizhao, nagkunwari si Chuyan na sumasakit ang ulo at tiyan para manghiram ng banyo. Nakita si Yizhu na umakyat kasama si Chuyan. Si Xialin sa ibaba ay naiisip pa ang eksena sa maliit na banyo. Naglalambingan ang dalawa, isa siyang tunay na fujoshi. Pagkaalis nila, tinawagan ni Xialin si Fifi para maglabas ng saloobin. Gusto niyang subukan kung talagang may gusto si Yizhao sa lalaki kaya bumaba siya para yayain siyang uminom para medyo malasing at mapilit siyang sabihin ang totoo. Pagkatapos, si Xialin ang talagang nalasing. Tinanong niya kung gusto niya si Chuyan o Wenli. Sinabi pa niya na wala siyang interes sa mga babae na ikinagulat niya at hindi niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon. Sinabi ni Yizhao na patutunayan niya sa pamamagitan ng gawa. Biglang hinalikan ni Xialin siya ng paulit-ulit. Hindi rin umimik si Yizhao. Kinabukasan, habang kumakain, hindi pa rin makatingin ng diretso si Xialin kay Yizhao dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa at sinabi niya kagabi. Iniisip ni Yizhao ang nangyari kagabi kung saan napilitan siyang halikan habang tinitingnan ang labi ni Xialin na kumakain ng mabilis, kaya siya ay natigilan at mabilis na ininom ang isang baso ng gatas. Inihatid niya si Xialin sa kumpanya. Bago siya bumaba ng sasakyan, binigyan niya siya ng singsing. Pagkatapos niyang isuot, hindi niya ito pinayagang tanggalin. Nalaman niyang may kaibigan siyang malapit ng sumali sa red carpet. Dahil gusto niya rin si Yizhao, tinulungan ni Xialin ang kanyang kaibigan na kumuha ng ilang impormasyon tungkol kay Yizhao upang mabigyan niya ito ng regalo at mapahanga siya. Binuksan ni Xialin ang kabinet ni Yizhao at nakita ang isang litrato niya noong bata pa siya na maihawak na robot kaya naisip niya na gusto niya ito. Kaya kinabukasan, sinabi niya sa kanyang kaibigan na bumili ng eksaktong kaparehong robot para iregalo. Sa una, mukhang hindi gusto ni Yizhao ang robot kaya umalis siya. Habang nakatayo sa labas, narinig ni Xialin ang kaibigan niya na sinisigawan siya dahil inisip nitong niloloko niya siya. Pumasok si Yizhao at sinabing gusto niya ang regalo at kinuha ito. Dahil dito, umayag ang kaibigan ni Xialin na sumama siya sa red carpet. Nakonsensya si Xialin dahil nakita niyang naiinis si Yizhao, kaya pumunta siya sa tindahan para bumili ng kurbata bilang regalo at paumanhin. Bago niya pa makukuha, may isang lalaking kumuha na nito at nagbayad. Sinabi ng empleyado na isa na lang ang natira, kaya nakiusap si Xialin sa lalaki na ibenta ito sa kanya. Narinig niyang sinabi ni Xialin na nagtatampo ang kasintahan niya, kaya ibinigay na lang ito ng lalaki at umalis. Pagpasok niya sa opisina ni Yizhao, nakiusap siya na patawarin siya. Sinabi pa niya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Lumapit si Yizhao at sinabi na nagawa na niya ito noon. Naalala na lang ni Xialin na noong gabing nalasing siya ay sa pilitan niyang hinalikan si Yizhao. Nahihiya siya at hindi alam kung saan magtatago. Niyakap siya nito at sinabing patawarin siya pero huwag na itong ulitin. Tinawag ni Anran si Xialin para tulungan siyang pumili ng sapatos at sinadya pang tanungin ang sitwasyon nila ni Yizhao. Ipinagyabang pa niya na sobrang mapagbigay ni Yizhao sa pagbibigay sa kanya ng regalo at sigurado siyang hindi siya magdadalawang isip na bigyan si Xialin ng isang pares ng sapatos. Kung nahihiya siya na lang daw ang bibili ng isang pares para kay Xialin dahil dito, inilabas ni Xialin ang black card na ibinigay ni Yizhao at siya mismo ang nagbayad na ikinagalit ni Anran. Sa opisina, habang nag-uusap sila, natuklasan ng assistant na hindi niya binili ang kurbata. Walang imik na sinabi ni Yizhao na binili ito ng asawa niya at may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Nag-selfie pa siya, nagpapanggap na gwapo. Pero totoo namang gwapo siya, hindi biro. Suot ni Xialin ang kanyang formal na damit at naghahanda para sa red carpet. Pinapaalalahanan siya ng kanyang manager na isang set lang ang sinusuportahan kaya dapat niyang ingatan ito. Paglabas niya ng pinto, nakasalubong niya ang isa pang babae na pupunta rin sa parehong event. Pagdating nila sa hagdanan, sinadya siyang itulak ng babae sa bagong pinturang rehas kaya nadikitan ang kanyang damit. Pinagalitan siya ng kanyang manager at sinabing siya ang mananagot sa brand. Nang malaman ni Yizhao ang nangyari, sinabi niya kay Wenli na sunduin siya. Nagpakita rin siya ng inis dahil hindi siya ipinaalam ni Xialin. Sinabi niya na may mga damit na paparating at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sponsor. Habang nagpapakitang gilas siya dahil makakapunta ulit sa red carpet, biglang nabali ang takong ng sapatos ni Xialin at nadulas siya. Kaya umuwi na lang siya at kinagabihan ay pinahiran siya ni Yizhao ng gamot. Bago matulog, hinalikan niya siya sa noo at binati ng magandang gabi at nagkunwari na kasal na sila kahit hindi pa. Kinabukasan, dahil nangako silang magsasabay ng almusal araw-araw, pumasok si Yizhao sa kwarto at kinumbinsi si Xialin na bumaba. Habang kumakain, sinabi niya kay Yizhao na tignan ang balita, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumawag si Wenli at sinabi sa kanya na kumakalat na ang chismis tungkol sa kanya at sa babae sa internet. Sinabi ni Xialin na tutulungan niya ito, ngunit nalaman niya na wala pala siyang Weibo, kaya inaya niya itong magrehistro ng account para pabulaanan ang chismis. Nagulat ang lahat sa kumpanya nang makita ito.
Kasalukuyang ginagawa ang pagpapatunay ng account at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng mahigit 20,000 tagasunod. Ito ay 0 beses na mas marami kaysa sa mga tagahanga ni Xialin na ikinagulat niya. Nakakita si Xialin ng asong nakaupo mag-isa sa kalye kaya iniuwi niya ito. Gusto niyang kausapin si Izhu para alagaan ito ng ilang araw, ngunit hindi siya pumayag. Kinabukasan, paggising niya, nakita niya ang aso sa kama at umihipa sa kutson. Sumigaw si Izhu at dali-daling pumasok si Xialin para hilahin ito pababa. Pilit na nakikiusap na alagaan ito, ngunit hindi pa rin pumayag si Izhu. Gusto ni Izhu na tawagan si Wenli para asikasuhin ang aso. Kaya galit na lumabas si Xialin habang nagrereklamo kay Fifi. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Andran na nag-aanyaya sa kanya na manood ng pelikula. Pagdating doon, si Chuyan lang ang nakita niya at sinabi ni Andran na abala siya kaya hindi siya makakapunta. Bigla siyang inatake ng hika at mabilis na tumakbo palabas. Sinundan siya ni Xialin at nakita niyang hindi siya maayos. Naalala niya ang sinabi ng tiyahin na may hika siya, ngunit nawala ni Chuyan ang gamot niya. Dahil maraming tagahanga sa paligid, dinala ni Xialin si Chuyan sa bodega upang maiwasan ang mga ito at siya na ang naghanap ng gamot. Kumalat din ang litrato nilang dalawa sa internet. Mukhang nagmamalaki si Andran sa kwarto ni Izhu. Ipinagbigay alam din ni Wenli ang balitang ito sa kanya. Sinabi ni Andran na may magandang intensyon siyang pagkasunduin ang dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kinalabasan. Natagpuan ni Xialin ang nahulog na gamot ni Chuyan at habang dinadampot niya ito ay naapakan ang kanyang kamay. Dali-dali siyang bumalik upang ibigay ang gamot kay Chuyan. Tinulungan din ni Wenli si Xialin at Chuyan na makatakas mula sa mga tagahanga. Dumating si Izhu sa tamang oras kaya inuna niyang dalhin si Xialin pag uwi nila. Nakiusap din siya na panatilihin ang aso ng ilang araw. Ngunit bigla itong pumayag na hindi niya maintindihan kung bakit. Ngayon ang kaarawan ni Izhu at Xialin nakaupo sa opisina. Iniisip ni Izhu si Xialin na nagsabi kaninang umaga na hihintayin niya siya sa bahay para magdiwang ng kaarawan. Naghihintay din si Andran kaya nagpatawag siya ng tao para tawagan si Izhu at sabihing lasing siya at sunduin siya. Nang makita ni Xialin ang post ni Andran, inakala niya na nagpunta si Izhu para magdiwang ng kaarawan kaya nainis siya at hindi na naghintay pa at kumain na. Pagdating niya, nalaman niyang nagsinungaling si Andran at akmang uwi na sana siya, ngunit hinawakan siya ni Andran sa kamay at umamin ng pagmamahal kay Izhu. Mukhang bata pero makapal ang mukha. Tumanggi pa rin si Izhu at dinala si Xialin palabas, binigyan siya ng bahay bilang regalo sa kaarawan. Nagpunta rin sila sa isang panaderya para gumawa ng cake na magkasama, sumasayaw na parabang totoo silang nagmamahalan. Nang umapaw ang emosyon, nagdikit ang labi nilang dalawa. Kinabukasan, nakatanggap si Xialin ng tawag mula sa kanyang manager na nagsasabing inimbitahan siyang umarte sa isang pelikula kaya gusto niyang pumunta sa lugar para masanay sa kapaligiran doon. Mabilis ding nakipag-ugnayan si Xialin para ibalik ang aso sa may-ari nito. Pagdating doon, nalaman niya na ang lalaking nagbigay sa kanya ng kurbata noong nakaraang araw ay si Anand at pagkatapos mag-usap ng matagal ay nalaman din niyang may sakit siya. Walang tao sa bahay kaya nag-alok siyang magluto ng lugaw para sa kanya bilang pasasalamat sa kurbata noong nakaraang araw. Kinabukasan, dinala siya ni Izhu sa lugar ng shooting ng pelikula at sa daan ay hindi niya nakalimutang paalalahanan siya na panatilihin ang pamantayan ng isang kasal na. Huwag makikipag-usap sa mga lalaki at huwag magbihis ng malaswa at yakapin siya para magpaalam ng maayos. Pagdating niya, nakasalubong niya ang isang lalaking kasama niya sa pelikula na kasama ni Andran. Sinabi pa ni Andran sa lalaki na sadyang gumawa ng drama si Xialin kaya patuloy niya itong nilalapitan. Buti na lang at dumating si Chuyan para tulungan siya at habang nakaupo sila ay umulan kaya kinuha ni Xialin ang payong para kay Chuyan. Nakita niya na nakikipagtalo siya sa telepono at nainis at naapektuhan din siya ng kanyang galit. Pagsapit niya sa bahay, galit na galit siya at umalis ng maaga. Nakatanggap siya ng text message mula sa isang lalaki na nag-aanyaya sa kanya sa isang restaurant. Akala niya marami silang kasama, ngunit sinadya pala siyang dayain ng lalaking iyon. Nagpadala si Xialin ng lokasyon kay Chuyan at muli siyang tinulungan ni Chuyan na makaalis sa gulo. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, kinuhanan sila ng litrato ng lalaking iyon na parang naghahanap ng away. Pagkatapos, tinawagan ni Chuyan si Izhu at sinabing may umaaligid sa asawa niya. Kinabukasan, dali-dali siyang pumunta sa kinaroroonan niya at binigyan si Xialin ng isang aso na ikinatuwa niya. Sinabi rin niya na nandito siya para i-relax siya. Pagdating doon, sinadya pa ni Izhu na kumuha ng isang kwarto para magkasama sila. Nakipagtulungan din ang may-ari ng hotel at sinabing wala ng bakanting kwarto, kundi isa na lang. Pagkatapos maligo, si Izhu ay nakabalot pa rin ng tuwalya, tulad ng dati. Pinasabihan si Xialin na maligo, ngunit nahihiya siya at sinabing naligo na siya. Umakyat si Izhu sa kama at tinanggal ang tuwalya para maging komportable. Hinila pa niya si Xialin palapit sa kanya para magtabi sila at maging mainit. Kinabukasan, paggising niya, nakita niya ang sarili niyang nakayakap kay Izhu. Lihim pa siyang hinalikan ni Xialin, ngunit nahuli siya ni Izhu, kaya idinagan siya. Habang nasa kasagsagan sila, narinig nila ang nagbabangayan kaya bumaba si Izhu. May grupo ng mga maniningil ng utang na humihingi ng pera mula sa isang empleyadong nagngangalang Tongtong. Dahil sa kaguluhan, binigyan ni Izhu ng pera ang mga ito at iniuwi si Xialin pagkatapos, tinanggal din si Tongtong sa trabaho at sinabing babayaran niya ang dalawa. Balak niya sanang ihatid siya pa uwi, ngunit nang malaman niya ang kanyang kahirapan at na mag-isa lang siya. Kaya dinala siya ni Xialin para maging assistant niya. Pagbalik niya sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yilin na gustong makipagkita sa kanya. Pagkababa ng telepono, hindi nagtagal ay iniulat ni Wenli na naaksidente si Izhu. Nagmamadaling tumakbo si Xialin sa ospital. Nang makita siyang dumating, umalis din sina assistant Wenli at Andran.
Habang nag-uusap sa kwarto, nakita niyang napakagwapo ni Izhaw, kaya balak niya sanang halikan ito nang magising siya at tanungin kung sino siya at pinapaalis pa siya. Nagulat din si Chuyan na nakarinig nito. Pagkatapos, sinabi ng doktor sa kanilang dalawa na dahil sa concussion, nawalan si Izhaw ng alaala sa loob ng 2 taon. Sa silid ng ospital, kinausap ni Izhaw si Xialin ng napakasama. Nakita pa ni Xialin na malapit sina Izhaw at Anran sa harap niya, kaya nagalit siya at tumalikod. Akala niya ay mag-iimpake siya ng mga gamit para umalis, ngunit sinabi niya kay Fifi na maglilipat siya ng gamit para alagaan si Izhaw. Sinusubukang ipaalala sa kanya ang lahat at naalaala nga ni Izhaw. Nagpunta siya sa ospital dala ang sabaw para sa kanya, ngunit napakasama pa rin niya. Dahil nabawi ang kanilang bahay, si Fifi ay inayos ni Izhaw na manirahan kay Wenli. Pagpasok niya sa bahay at pagtingin sa kwarto, nalaman niyang gusto pala niya ang kulay pink. Pagkaalis ni Wenli sa bahay, masigla siyang gumala sa buong bahay. Pagbukas niya ng kwarto ni Wenli, laking gulat niya nang makitang puro pink ang lahat, na ikinagulat din ni Fifi sa pagiging dalagang kaluluwa ni Wenli. Balak sana ni Xialin na manatili upang alagaan si Ling Yizu nang dumating si Anran upang ipaalam sa kanya na magiging abala siya dahil kumakalat ang chismis sa pagitan ni Xialin at Chuyan online. Kaya, tinawag siya ng kanyang manager pabalik sa kumpanya at pinagalitan. Pag-uwi niya ay nakita ni Xialin ang isang libro tungkol sa panunuyo sa kalalakihan. Kaya, ginawa niya ang lahat ng uri ng bagay upang magustuhan siya ni Izhaw at umaasa ring tulungan siyang makabawi sa kanyang memorya, ngunit wala itong epekto. Tiningnan siya ni Izhaw na parang baliw siya. Sa araw ng paglabas mula sa ospital, buong pagmamalaking nagmaneho si Xialin ng kasal na kotse upang tulungan si Izhaw na umuwi. Binigyan din ni Wenli at Chuyan ng pagkakataon ang dalawa na magkasama. Sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho, na nakuha niya lang ang kanyang lisensya noong nakaraang taon, nalampasan pa siya ng ilang tumatakbo at kinawayan si Xialin. Binaliwala ni Izhaw ang kanyang pagmamadali at pilitin siyang bilisan. Sa bilis na parang bala, inabot ng 2 oras bago sila nakauwi. Nang makita ni Izhaw ang regalo niyang manika kay Xialin, tinanong pa niya kung nasaan ito. Pagkatapos ay gusto niyang paalisin ang aso at ang tao. Kinabukasan, sa kumpanya, tinuruan ni Chuyan si Xialin kung paano makakuha ng pabor kay Izhaw. Sumunod siya sa payo, pag-uwi niya ay sinabi niyang gusto niyang kumuha ng sukat ni Izhaw. Pinatayo siya at sadyang hinawakan at kinapakapa. Itinulak siya ni Izhaw at sadyang hinubad ang kanyang damit, ngunit nang makita niyang hindi umimik si Xialin at gusto pa niyang tulungan siyang hubarin ang kanyang damit, natakot siya at umalis muna. Kinaumagahan, gumising siya at nagluto ng sabaw na pampatalino para kay Izhaw. Masaya rin siyang umupo at tinikman ito. Pagkatapos tikman ay hindi siya naglakas loob na magreklamo. Akala ni Xialin ay masarap kaya inalok niya si Wenli ng isang mangkok. Nang ibuhos ito ni Izhaw sa lambat ng kulambo niya, doon lang niya nakita na hindi pala ito masarap. Nalaman niyang magsasagawa ng celebrity running competition ang kumpanya ni Izhaw. Nagpunta si Xialin upang hanapin ang kanyang manager, ngunit wala siyang slot. Nang dumaan siya sa isang silid, narinig niya ang 2 empleyado na nagsasabing hindi bagay si Izhaw sa isang aktres. Nagmamadaling pumasok si Xialin, ngunit napagtanto niyang medyo madumi siya, kaya kinuha niya si Shuang-Shuang bilang kalasag at sinabing bagay na bagay ang dalawa at walang dahilan para hindi. Narinig ni Shuang-Shuang sa labas ang sinabi niya at akala niya ay kakampi niya si Xialin, kaya tuwang-tuwa siya at pinayagan siyang sumali sa celebrity running competition. Sa kumpanya, tulala si Izhaw at iniisip ang sinabi ni Xialin na kailangan niyang panoorin siyang tumakbo sa kompetisyon. Nang dumating si Anran upang yayain siyang sumama, agad siyang pumayat. Sa simula pa lang ay inayos na para si Yin Shuang-Shuang ang manalo, ngunit nang malapit na sa finish line, umakyat si Xialin at nanalo dahil gusto niyang dagdagan ang kanyang popularidad. Ngunit ang lahat ay nakatuon kay Chuyan at Yin Shuang-Shuang. Makalipas ang ilang sandali, hinila ni Chuyan si Xialin sa isang sulok. Takot na mapansin siya ng mga reporter at nagpunta sila sa parking lot. Si Anran ay nagmamaktol at pinipilit na ihatid siya ni Izhaw. Sa halip, hinila ni Chuyan si Xialin sa kotse at habang nakaupo sa hapagkainan, nagkatinginan ang dalawa na tila gusto nilang magsimula ng laban. Hindi pa rin ako sumusuko sa pagsubok na akitin si Izhaw. Nagsayaw-sayaw si Xialin suot ang kanyang 2-piece na damit sa harap ni Izhaw na nasa online meeting na nagpagalit sa kanya at pinalabas siya. Wala nang nagawa si Xialin kundi hanapin si Annam para humingi ng tulong. Nag-usap pa sila at uminom ng alak hanggang hating gabi bago umuwi. Nakaupo sa ibaba, inisip ni Xialin ang mga araw na pitrotektahan at inalagaan siya ni Izhaw at naiyak siya. Nang lumabas si Izhaw, sinabi niya ang lahat ng kanyang sama ng loob at umagos ang kanyang luha. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhat siya ni Izhaw sa silid at pagkatapos ay lumabas. Nagising si Xialin, kinuha ang kanyang telepono at nag-text kay Annam na ligtas na siya sa bahay. Nagmamalaki pa siya na mahusay siyang umarte, kaya naniwala si Annam. Nakita ni Izhaw na gising siya, kaya pinuri niya si Xialin na magaling talaga siyang umarte. Kinaumagahan, nang dalhin niya ang gamot kay Izhaw, nakita na niya si Anran na nakatayo doon. Pinaalis na sa harap mismo ng mukha niya pero matigas pa rin ang mukha at hindi umimik. Pagkatapos, pinatalsik din ni Izhaw si Xialin kaya medyo napahiya siya. Paglabas niya, nakita ni Xialin ang sabaw na niluto ni Anran para kay Izhaw kaya kinain niya lahat. Hindi rin niya nakalimutang bigyan ng pakpak ng manok ang asong babae. Araw-araw dumating si Anran. Ngayon, nagdala na naman siya ng isang bote ng tsaa para kay Izhaw at sinabihan siyang inumin ito. Humingi ng tulong si Izhaw sa kanya na kunin ang telepono at pagkatapos ay iniluwa ang tsaa na nainom niya. Nakita niya noong nakaraang araw na pagkatapos kumain ng sabaw si Xialin at ang aso ay natulog buong araw. Nagduda siya na mayroon din sa kanyang tsaa kaya nag-ingat siya at nagpanggap na natutulog. Nakita ni Xialin
Xialin na bumubulong si Anran kay Yizhu na nakahiga sa kama, kaya pinalabas niya ito. Pagkagising niya, tinawag niya si Wenli upang suriin ang bote ng tsaa at nakuha ang resulta na mayroon din itong pampatulo. Inutusan din niya itong imbestigahan ang mga kilos ni Anran bago siya maaksidente. Nakatayo sa kalsada at pinag-uusapan ang tungkol kay Yizhao, kasama sina Fifi at Tongtong nang bigla nilang makita siya. Nais niyang sundan siya, ngunit inanyayahan si Xialin ang tagapamahala ng ama ni Chuyan na mag-usap sa bahay. Sinabihan ni Xialin si Fifi na tawagan si Yizhao at Chuyan at sumunod sa matanda. Sinabi ng ama ni Chuyan na ayaw niya ng anumang relasyon na makakaapekto sa kanyang anak. Ipinaliwanag din ni Xialin na magkaibigan lang sila. Pag-uwi ni Chuyan, nakipagtalo na naman siya sa kanyang ama. Pumihit siya para umalis at nang hampasin siya ng kanyang ama ng baston, sinalo ni Xialin para kay Chuyan. Galit na hinila ni Chuyan si Xialin palabas at dumating si Yizhao at sinabing asawa niya si Xialin na labis na ikinagulat ng ama ni Chuyan. Kinansela pa ni Yizhao ang kontrata at hindi na makikipagtulungan sa kumpanya ng kanyang ama. Binuhat ni Yizhao si Xialin pauwi at tinulungan siyang lagyan ng gamot at pagkatapos ay nangyari na ang dapat mangyari. Kaya nagkaroon sila ng isang masayang gabi at pagising Yizhao, hindi niya nakalimutang isuot muli ang singsing ng kasal. Kay Xialin inutusan ni Yizhao ang isang tao na dalhin si Anran sa kanya upang ilantad ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya. Si Anran mismo ang naghanap ng hypnotist upang burahin ang mga alaala ni Yizhao. Sinasadya rin niyang lagyan ng pampatulog ang sabaw upang mapanatili ang epekto. Lubhang nagalit si Yizhao at hindi na siya kinausap kailanman. Sa pagkakataong ito, umiiyak siya at nagmamakaawa ngunit walang epekto. Si Xialin ay sumasali sa isang programa at nakakuha ng hamon na tawagan ang isang taong kabilang sa ibang kasarian upang sabihin nito na mahal kita. Hindi pa siya naglakas loob na tawagan si Yizhao, ngunit saktong tinawagan siya nito. Pagkasagot ng tawag, pagkatapos ng ilang pakiusap, sinabi niya ang tatlong salita, mahal kita. May tumawag ulit kay Xiling. Na-record ang tawag. Pagkatapos nito, nalaman ng lahat na may relasyon si Xialin at Ling Yizhu na nagpahirap kay Xialin kay Yin Shuangshuang. Ipinadala si Xialin at Chuyan ng kumpanya upang dumalo sa paglulunsad ng produkto sa Beijing. Dito, nakita rin niya si Annam. Binigyan siya nito ng inumin, nag-usap sila sandali at pagkatapos ay umalis ito. Mula nang ipahayag ang kanilang relasyon ni Yizhao, labis na iginagalang si Xialin inanyayahan siya ng dalawang malalaking kumpanya na maging corporate representative. Nang makita ni Chuyan na naguguluhan si Xialin, nilapitan niya ito upang iligtas at pagkatapos ay isinama siya. Bigla, nakaramdam si Xialin ng pagkahilo at hirap sa paghinga, kaya dinala siya nito sa restroom. Nakatingin si Annam sa kanilang dalawa mula sa labas. Lumabas na may inilagay siyang kung anong gamot sa inumin ni Xialin kanina. Sa pagkakataong ito, dumating si Yizhao at hinarap si Annam. Lumabas na magkakilala sila ngunit mukhang hindi sila magkasundo. Sinadya pa ni Annam na sabihin na nakita niya sina Chuyan at Xialin na pumasok sa iisang silid, ngunit hindi ito pinansin ni Yizhao. Pagkaalis sa hotel kinabukasan, nag-date pa rin ang dalawa na nakasuot ng magkapares na damit. Nang dumating ang araw ng pag-alis, nahihirapan pa rin si Xialin, kaya nagpunta siya sa ospital para magpatingin. Sinabi ng doktor na mayroon lamang siyang normal na anemia. Sinabihan din siya na dalhin ang kanyang dating ulat ng operasyon. Nang hindi niya ito makita sa bahay, naalala niya ang vault ni Yizhao. Natuklasan niya roon ang kanyang dating ulat sa medical na eksaminasyon na ganap na normal at wala siyang leukemia. Mayroon din siyang ilang litrato bago niya nakilala si Yizhao. Nang umuwi si Yizhao, nakita niyang labis na balisa si Xialin. Sinabi niyang gusto niyang marinig ang katotohanan. Lumabas na napansin na ni Yizhao si Xialin sa isang hindi sinasadyang pagkikita. Nang araw na iyon, nakita niya itong nagpatingin sa doktor, kaya hiniling niya sa doktor na palitan ang resulta upang maging dahilan para makipag-ugnayan si Xialin sa kanya. Pagkatapos, pumayag siyang pakasalan siya. Sa ganitong paraan, makakasama niya si Xialin ang lahat ay inayos niya. Nang marinig ito, labis na nagalit si Xialin dahil niloko siya ni Yizhao sa ganito kalaking bagay. Itinuring niya siyang parang isang manika. Labis ding naguguluhan si Yizhao dahil gusto niyang alagaan at ipahayag si Xialin sa lahat, ngunit palagi itong umiiwas. Hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Hindi siya pinansin ni Xialin at umakyat sa kanyang silid. Kinaumagahan, paggising ni Xialin, nalaman niyang pinababantayan na siya ni Yizhao at hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay. Nang makita niyang desidido si Yizhao, nilock ni Xialin ang pinto at tinawag ang lahat ng security guards para buksan ito. Alam ni Yizhao kung ano ang balak niyang gawin, kaya tumakbo siya palabas, ngunit hindi mabuksan ang pinto. Nang makahanap siya ng pagkakataon na tumakbo palabas, biglang may dumating na sasakyan. Nang habulin niya si Xialin, lumitaw ang kanyang lola upang ayusin ang kanilang pagtatalo. Pagka-uwi ni Xialin, inayos niya ang kanyang mga gamit at gusto niyang makipagdiborsyo at umalis ng bahay. Sinimulan ni Yizhu na ikwento ang unang pagkikita nila. Noon ay kaarawan niya at dahil gusto niyang bumili ng cake, ngunit may problema sa kanyang card. Dumating si Xialin at binigyan siya ng cake. Dahil lamang sa isang aksyon na iyon, mula noon ay palagi siyang interesado at gustong malaman ang impormasyon tungkol sa kanya. Patuloy
Patuloy niya itong sinusubaybayan at nang makita niyang nagpapatingin ito sa doktor, doon niya naisip ang planong iyon. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa pagmamahal at pagnanais na makasama si Xialin. Ngunit dahil ayaw niyang makontrol, pilit siyang umalis sa kabila ng pagpigil ni Izhao. Kinabukasan, tumingin siya ng bahay at nagpunta sa mall para mag-apply ng trabaho bilang sales clerk. Maraming customer ang dumating noong araw na iyon. Sinabi pa ng manager na dodoblehin ang kanyang sahod kinabukasan, ngunit tumanggi siya. Alam ni Xialin na may kinalaman si Izhao dito, kaya tinawagan niya si Wenli, labis na galit at sinabi na agad silang pumunta sa Civil Affairs Bureau para magdiborsyo. Nang malaman ni Chuyan ang nangyari, nagpunta siya kay Izhao para kausapin ito, ngunit inakala ni Izhao na sinasadya ni Chuyan na samantalahin ang pagkakataon upang makialam sa pagitan nilang dalawa, kaya sinuntok siya ni Chuyan ng 2 beses at umalis. Tumakbo siya sa bahay ni Xialin at ipinagmalaki pa na sinuntok niya si Izhao ng 2 beses at humingi pa ng pansit. Nang lumabas si Xialin para isara ang pinto, nakita niya si Izhao na nakatayo sa ibaba ng bahay, ngunit mabilis niyang hinila ang kortina upang hindi makita ni Chuyan. Nakatayo sa ulan, patuloy na iniisip ni Izhao ang mga salita ng paninisi at pakiusap ni Xialin tungkol sa kanyang pagkontrol sa buhay nito at hindi paggalang sa buhay ng ibang tao. Pagkatapos kumain, sinabi ni Chuyan na irerekomenda niya ng trabaho si Xialin at umuwi na. Lumabas si Xialin upang tingnan ngunit wala na roon si Izhao. Patuloy na umiinom si Izhao at nalulunod sa kanyang mga alaala kay Xialin kinabukasan. Paggising niya at narinig ang payo ng kanyang lola, hinanap ni Izhao si Xialin na kararating lang galing sa pakikipag-date kay Chuyan. Inakala niya na hihingiin ito ang bayad sa kontrata, ngunit humingi ng tawad si Izhao kay Xialin at sinabing patutunayan niya ang kanyang sinseridad. Sinusundan niya si Xialin saan man ito magpunta. Pagkatapos magpamigay ng flyer sa mall, kumain siya ng inihaw na tuso. Sumunod din si Izhao, umorder din ng pagkain, ngunit masyadong maanghang ang tusok kaya hindi niya ito nakain. Nakaupo lamang siya at tinitingnan si Xialin at hinintay itong umuwi. Kinabukasan, may interview si Xialin sa isang bar. Pagdating niya, binigyan na agad siya ng inumin nang hindi niya alam na may halo na itong gamot. Nakatanggap si Chuyan ng mensahe na may nangyari kay Xialin, kaya pumunta siya at nakita siyang lasing at wala sa sarili. Nakita niya si Chuyan bilang si Izhao at gusto pa niyang hubarin ang kanyang damit. Ang lahat ng intimate scenes ng dalawa ay ni-record ni na Anran at Annan sa kabilang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Izhao ng balita mula kay Chuyan at dumating siya para sunduin si Xialin kinabukasan. Paggising ni Izhao, natanggap niya ang video ni Chuyan at Xialin sa restaurant. Sinabi rin ni Wenli na inimbestigahan niya, ngunit sira ang kamera ng restaurant at hindi rin niya matukoy ang address ng nagpadala ng text message kay Chuyan. Nang makita na hindi nakikipag-ugnayan si Chuyan, tinawagan siya ni Xialin at nalaman niyang nakaupo siya sa beach, kaya pumunta siya para hanapin siya at isinama pa si Tongtong. Sa pag-aakalang gusto niyang tumalon sa dagat, hinila siya ni Xialin na naging sanhi ng pagkahulog nilang dalawa at nahulog din ang isang hikaw. Ilang sandali, tahimik na pinulot ni Chuyan ang hikaw at itinago. Sinabi rin ni Chuyan na gusto niya ang isang babae, ngunit hindi niya masabi. Nakikinig si Xialin ng mabuti nang hindi nalalaman na siya pala iyon. Matapos umupo sandali, tumayo silang dalawa at umuwi. Ang eksenang ito ay kinuna ni Tongtong, mukhang hindi maganda ang babaeng ito. Pagka-uwi niya, tinanong siya ng ama ni Chuyan tungkol sa video na natanggap niya at sinuntok siya na nagresulta sa kanyang pagka-ospital. Pagkatanggap ng balita, tumakbo rin si Xialin, sinabi ng ama ni Chuyan na hindi na kailangang makialam sa kanilang usapin sa pamilya. Matapos ang ilang salita, akmang sasaktan na naman niya ito, ngunit lumitaw si Izhao at sinabing may gusto siyang sabihin. Binantaan ni Izhao ang ama ni Chuyan ng iligal na papeles, sinasabing hindi nito sasaktan si Chuyan o pipilitin siyang gawin ang anumang bagay na ayaw niya, kung hindi ay ipapakulong niya ito. Pagbalik sa kwarto ng ospital, nagkataon na nakita ni Izhao si Chuyan na akmang hahawakan ang bibig ng kanyang asawa, kaya lumabas silang dalawa para mag-usap. Hindi siya sinisi ni Izhao at sinabing mananatili silang magkapatid. Matapos lumabas sa ospital, maaari na siyang makalaya sa bahay na iyon at labis na naantig si Chuyan nang marinig ito. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Izhao ng balita sa kumpanya na patay na si Chuyan. Nang mabasa sa balita na nasunog ang kwarto ng ospital, nagmamadaling pumunta si Xialin sa ospital. Sinabi ni Izhao kay Xialin na pumanaw na si Chuyan at hindi matanggap ni Xialin ang napakasakit na katotohanan. Pagka-uwi ni Xialin, labis siyang nalungkot at inalala ang kanyang mga alaala kay Chuyan. Nakita niya si Izhao na nakatayo sa ibaba at dali-daling bumaba. Niyakap siya nito at sinabing ayaw niyang mag-isa. Matapos ang karanasan sa pagitan ng buhay at kamatayan, sinabi ni Xialin na pinatawad na niya ito at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pag-usig sa nakaraan dahil napakaikli ng buhay. Paglipat ng eksena, habang natutulog, pinuntahan si Izhao ng pulis at sinabing mayroon silang ebidensya na maihawak na hikaw si Chuyan, kaya gusto nilang magbigay si Izhao ng listahan ng ilang malalapit na kaibigan ni Chuyan. Nang mapagtanto na kay Xialin iyon, sinabi niya na hindi siya karaniwang nagbibigay pansin sa mga alahas ng babae, ngunit ibibigay niya ang listahan. Pagkatapos, sinabi rin ni Izhao kay Xialin na katanggap din silang dalawa ng mensahe. Kinabukasan, pagdating nila sa dating beach, kung saan nagkita sina Xialin at Chuyan, nakapulot sila ng cellphone na may larawan
nilarawan na tila gusto ni Xialin na itulak si Chuyan sa dagat. Pagka-uwi, inimbitahan si Xialin ng pulis sa istasyon para kumuha ng pahayag at nakita rin niya si Tongtong na pinatawag din pagkatapos dumating si Izu para magpiyansa. Nagmaneho si Izu para makipagkita kay Tongtong habang sumunod si Xialin sa likod. Sinubukan niyang tanungin si Tongtong ngunit ayaw nitong sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Biglang binuksan ni Xialin ang pinto at pumasok. Akala niya ay ililigtas siya, ngunit lumingon din si Xialin at sinabi ang kanyang mga hinala kay Tongtong. Dahil sa matinding panggigipit, sinabi ni Tongtong na binigyan siya ni Andra ng pera para subaybayan sina Chuyan at Xialin. Dahil sa matinding tensyon sa media tungkol sa pagtatanggol ni Izao kay Xialin, nagdaos siya ng press conference. Ipinahayag ni Wenli sa publiko ang tungkol sa kasal niya kay Xialin. Nagtataka ang mga reporter kung bakit ngayon lang inilabas ang balita. Hindi rin maintindihan ni Xialin ang nangyayari at lumitaw si Andran at sinabing siya ang magpapaliwanag. Sumama rin si Tongtong at tumayo sa harap ng mga reporter. Ikinuwento ang nangyari at sinabing si Xialin ang pumatay kay Chuyan. Sinadya pa ni Andran na i-play ang video ni Xialin at Chuyan na magkasama. Binigyang diin niya na dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang pagkakakilanlan, pinatay niya ito. Nakangiti si Andran, iniisip na nanalo na siya sa laban na ito, nang biglang lumitaw si Chuyan kasama si Izu, na naging dahilan upang mamutla si Andran. Sinabi ni Chuyan na si Andran ang utak sa likod ng lahat ng chismis at iskema. Sinabi rin niya na narinig niya ang lahat ng sinabi ni Andran sa ospital nang siya ay nahimatay. Sa mga nakaraang araw, siya ay ikinulong sa isang bodega na binabantayan at napakahirap para sa kanya na makatakas. Sa harap ng pagtuligsa ng media, balak ni Andran na umalis ngunit inaresto siya ng pulis. Lubos na naiinis si Andran dahil nabigo ang plano niyang saktan si Izu. Balak sana nilang umuwi ng magkasama, ngunit nakilala ni Chuyan ang isang babaeng nagngangalang Xiaoyu. Siya ang nagpahiram sa kanya ng kotse nang tumakas siya noong isang araw, at sinira niya ang kotseng ito at nangutang bago umalis. Hindi rin niya nakalimutang mag-record ng video bilang ebidensya. Habang nag-uusap si Xialin at Fifi, dumating ang may-ari ng bahay para pumirma sa lease transfer. Narinig niya nakausap nito si Izu, at nung pala ay binili na ni Izao ang bahay na inuupahan nilang dalawa. Pagkatapos, tumakbo din si Izu para humingi ng tawad, ngunit hinila pa rin ni Xialin si Feifei sa kotse. Umakyat si Izao at binuhat siya pababa ng kotse sa harap ng lahat, na nagpahiyaw kay Xialin. Habang nag-uusap sila, sumulat si Xialin ng maraming clause na ayaw niyang makialam si Izao sa kanyang trabaho. Hindi na niya kailangang basahin at pinirmahan na lang niya, at pagkatapos ay naghalikan silang muli. Buti na lang at walang nakakita sa kalsada, ngunit nakita ito ng admin na nanonood kaya kailangan niyang kumain ng dog food na inggit sa pagmamahala ng iba. Nang marinig ni Feifei ang balita na nasugatan si Wenli sa isang aksidente, gusto niyang pumunta. Sinabi pa niya na gusto niyang lutuan ito. Nagbabasa si Wenli nang biglang sumigaw si Feifei at muntik na niyang masunog ang bahay. Hindi rin siya pinilit ni Wenli kaya sinabi ni Feifei na order na lang siya ng pagkain. Maaga pa lang, pagising niya, sinabi na ni Izao kay Xialin na gusto niyang magkaanak na nagpagising sa kanya. Kinuha niya ang pagkain at gusto niyang pumunta sa opisina kasama si Izao, kaya bumaba siya sa kama para maghanda ng damit. Sa opisina, masaya silang nagkukwentuhan at nang pumasok ang mga empleyado, kinausap lang nila sandali at pagkatapos ay pinalabas sila. Dahil sa pagkaantala sa trabaho, kailangan niyang humingi ng tulong kay Wenli. Pinuntahan siya nito at sinabing bawasan na ang paghahanap kay Izu tuwing oras ng trabaho upang hindi maapektuhan ang pagpapatakbo ng plano ng kumpanya. Sinabi rin ni Xialin kay Wenli na tinawagan siya ng manager at sinabing mayroong 2 araw na shooting kaya kailangan nilang magkalayo. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Izao, binigyan niya si Xialin ng isang pares ng hikaw na may yeast tracker kung sakaling muling mapahamak si Xialin mula sa misteryosong tao na nananakit sa kanya. Pagkatapos bumalik mula sa set at habang namimili, napansin ni Xialin na may isang babae na sumusunod sa kanya, kaya hinarap niya ito at tinanong. Ngunit sinabi ng babae na nagkamali lang siya ng tao. Naalala ni Xialin na nakita niya ang babaeng iyon sa harap ng kwarto ng ospital ni Izu noon. Pag-uwi niya, binuksan niya ang album ng bata ni Izao at natuklasan na ang babae pala ay ang ina nito. Tinawagan ni Xialin si Feifei para maghanap ng pribadong investigador upang alamin ang kinaroroonan ng isang tao. Bumaba si Izu at niyakap siya. Sinabing maaari niya itong sabihin kay Wenli para makatulong ito. Matapos ang ilang salita, dahil gusto niyang magkaanak, inaya na naman ni Izao si Xialin na matulog. Binuhat niya ito papunta sa kwarto nang hindi pa nakakapag-reak si Xialin. Tinawagan ni Xialin si Wenli at hiniling na hanapin ang ina ni Izao at huwag na huwag itong ipaalam kay Izao. Sinabi rin ni Izao kay Wenli na huwag nang magulat. Hayaan na lang hanggang sa gusto ni Xialin na sabihin. Pumunta si Feifei sa bahay at sinabing ang pelikula na isinulat niya ay nakuha na ng pondo at inimbitahan pa sina Chuyan at Xialin na gumanap bilang bida. Ngunit dahil nahihiya siya na gusto siya ni Chuyan, hindi siya pumayag. Hindi rin pinilit ni Feifei si Xialin nang matanggap ang balita mula kay Wenli na natagpuan na ang ina ni Izao. Pinuntahan ito ni Xialin habang nag-uusap sila. Nalaman niyang umalis ang ina sa bahay at nagmahal ng iba dahil gusto nitong makatakas sa diktadura ng ama ni Izao. Dahil sa takot sa galit na tingin ni Izao, hindi siya naglakas loob na makipagkita o bumisita dito. Kinabukasan, habang natutulog silang dalawa, nakatanggap sila ng tawag mula sa ina ni Izao. Bumaba si Xialin at binigyan siya ng ina ng pagkain. Sinabing niluto niya ang mga pagkain kinakain nito noong bata pa. Sinabi pa ni Xialin na hindi pa nakakapagluto ang ina. Habang nag-aalmusal, sinadyang banggitin ni Xialin ang ina, ngunit iniba ni Izao ang usapan.
Sa pag-aakalang nasa opisina si Izao, pinayagan ni Xialin ang ina nito na pumasok sa bahay para magluto at sinabing dadalhin niya ang pagkain kay Izao. Nagkataon naman na naalala ni Izao na nakalimutan niya ang kanyang mga dokumento, kaya umuwi siya para kunin ito at natagpuan ang kanyang ina sa kusina, kaya galit na galit siyang pinalayas ito. Sinabi rin niya kay Xialin ang sakit na dinanas niya noong bata pa siya dahil sa pag-iwan ng kanyang ina. Hating gabi, nagising siya at nakaupong nakatingin sa kanyang ina. Sinabi niya kay Xialin na imbitahan ang kanyang ina sa bahay bukas para mag-usap. Lubos na nagulat si Xialin sa sinabi ni Izao. Kinabukasan, dumating ang kanyang ina, ngunit hindi gaanong nakapagsalita si Izao. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Annan at tinawag na ina ang ina ni Izao. Nung pala, ang tunay na pangalan niya ay Jintian. Sa hapagkainan, lahat ay labis na nailang. Si Jintian ang anak sa labas ng bagong asawa ng ina. Labis na naiinis si Izao. Nang makita na nagsasalita si Jintian, dali-daling tumayo ang ina at pinilit siyang umuwi. Pagbalik sa hotel, sinabi ni Jintian sa kanyang ina na kahit anong gawin niya, hindi niya mapipigilan siyang saktan si Izao. At sinakal pa niya ang ina, sinabing ipapaalam niya sa ina kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Pagkatapos magluto at kumain ni na Feifei at Wenli, sinabi ni Feifei kung bakit pa nagpapakapagod si Wenli para kay Izao. 8 taon na siyang sumusunod dito pero hindi naman niya ito napabago. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Wenli na inakala ni Feifei na bakla siya, kaya hinila niya ito at hinalikan para patunayan ang kanyang kasarian. Sinabi rin niya na ginawa niya iyon para lamang magpasalamat sa Ling Corporation sa pagtulong sa kanya na marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Kumakalat online ang balita tungkol sa pagiging malamig ni Izao sa kanyang ina. Naghihinala rin si Izao sa bahay na may kakaiba kay Jintian, kaya sinabihan niya si Xialin na lumayo dito. Kinabukasan, biglang lumabas sa balita ang ina ni Izao na nililinaw ang mga kumakalat na chismis online. Sinabihan din niya si Wenli na imbestigahan si Jintian. Habang nakatayo sa tabi ng kalsada, nakita ni Xialin si Jintian. Inimbitahan siya nito sa kotse, ngunit dahil walang dahilan para tumanggi, pumunta silang dalawa sa isang restaurant. Matapos ang ilang malalabong salita, matagumpay niyang napaniwala si Xialin na nagkamali siya sa pag-aakalang nilalapitan siya nito. Bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal, kaya sinabi ni Jintian na magpatingin siya sa ospital dahil baka buntis siya. Nang sinubukan niya sa bahay, totoo nga na siya ay nagbubuntis. Ngunit hindi niya agad sinabi kay Izao. Sa halip ay gusto niyang i-anunsyo ito sa kanilang kaarawan. Dumating ang araw ng kaarawan. Hinayaan ni Xialin na maghanda ang lahat para salubungin si Izao sa airport. Ngunit nang bumalik siya, wala si Xialin, biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Sa ibang eksena, nakita si Xialin na nakahiga at nakabaluktot sa isang lumang bahay. Habang hinahanap siya, nakita ni na Izao at Wenli ang kotse ni Xialin na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nang suriin, napag-alamang may kalokohan na nangyari noon pa man. Sa panig ni Xialin, dinalhan siya ni Tongtong ng pagkain. Ngayon, hindi niya makita ang hikaw. Naalala niya na sinabi ni Ling Yizu noon na may tracking chip doon, kaya gusto niyang ibigay ni Tongtong sa kanya iyon. Sinabi niya na iyon ay regalo mula kay Yizu. Ginawa niyang kapalit ang dati niyang kabaitan kay Tongtong. Pumayag naman si Tongtong nang marinig iyon. Pagka-uwi niya, habang nakikipag-usap sa pulis, biglang lumabas sa telepono ang lokasyon ni Xialin sa oras na ito. Nagpakita na si Wenli matapos makita si Tongtong na ibinigay ang hikaw. Tumunog ang signal detector, nagpapatunay na mayroon talagang locator sa hikaw. Sa oras na iyon, hindi naniwala si Xialin na ganoon siya, kaya lumabas siya, ngunit nakakandado ang lahat ng pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang hikaw at kinalagkad si Xialin nang matanggap ang balita. Tinanap siya ng lahat. Nakalagpas pa sila sa sasakyan ni Wenli nang hindi nalalaman. Nang matagpuan nila ang lugar, nakita nila ang hikaw sa basurahan at doon nila nalamang naloko sila. Naalala ni Izao si Anran kaya hinanap niya ito upang tanungin kung sino ang nasa likod nito, ngunit tumanggi itong magsalita. Nagpunta pa siya para uminom at nakuhanan ng litrato na may kasamang babae. Kinaumagahan, dumating si Chuyan at sinuntok si Izao sa mukha at pinagalitan siya dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa pero nakikipaglandian siya sa ibang babae. Patuloy pa rin si Izao sa pagpunta sa bar. Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Shuang Shuang. Kinabukasan, habang nasa opisina siya, nakatanggap siya ng isang package. Habang binubuksan niya ito, biglang sumugod si Feifei sa opisina at pinagalitan siya. Sinabing buntis si Xialin na ikinagulat niya. Dumating din si Chuyan sa opisina upang mag-usap. Lumabas na lahat ng chismis ay sinadya ni Izao upang mawala ang pag-iingat ng kidnapper at kusang magpakita. Nang makumpirma na si Wenli ang may gawa, kinausap ni Izao ang kanyang ina. Sinabi niya na ang pangunahing dahilan ay ang kanyang ina. Noong taon na iyon, lumala ang sakit ng ina ni Wenli nang makita silang magkasama ng ama ni Izao. Nagtanim ng galit si Wenli kay Izao. Pagkatapos nito, tinawagan din siya ng kanyang ina upang kausapin siya, ngunit wala itong epekto. Nang matukoy ang lokasyon at marating ang lugar, walang tao sa silid. Habang sila ay nasa daan, sinabi ni Xialin na gusto niyang magbanyo, kaya pinahinto ni Wenli ang sasakyan. Nagpunta naman si Tongtong para bumili ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din ang pulis sa kalsadang iyon dahil may isang babaeng nagulat ng krimen. Pagpasok sa banyo, ipinasok na ni Izao si Xialin sa ilalim ng pagkukunwari na humingi ng papel. Nagpadala si Xialin ng signal ng AC, kaya tumawag ang babae upang magulat ng krimen. Matapos makumpirma, sina Wenli at Xialin nga iyon. Nalaman din ni Wenli
Wenli na nagulat na si Xialin, kaya sinabi niya rito na napalitan na ang plaka ng sasakyan. Pagkatapos malutas ang kasong ito, lalabas na sila ng bansa. Matapos mabigo ang pag-ulat, naglaro si Xialin ng psychological warfare kay Tongtong. Kinausap niya ito upang pagkatiwalaan siya. Habang nakalimutan nito ang telepono, ikinulong niya ito. Ngunit bago pa siya makatawag, sinipa ni Wenli ang pinto at pumasok, saka itinapon ang telepono. Sinabi ni Xialin kay Wenli na gusto niya ng papel at krayola para maibsan ang kanyang stress, kaya pumayag din ito. Nang makita ang mga drawing niya, kinuha nito ang isa at tumawag upang makipagkita kay Zhu. Nagpakita ito ng mapanuksong mukha kay Zhu. Ibinigay pa niya ang drawing kay Zhu bago umalis. Pagka-uwi, umupo si Zhu at pinag-isipan ang mga larawang iginuhit ni Xialin sa drawing. Tila may natuklasan kaya agad siyang nagulat sa pulis at umalis sakay ng sasakyan. Sa kabilang banda, alam na alam ni Wenli na sinasadya ni Xialin na gumuhit upang magbigay ng senyas kay Zhu. Habang tinatalian niya ang kamay nito, natagpuan ni Zhu ang lugar. Inasinta ni Wenli si Xialin kaya hindi makakilos si Zhu. Matapos mag-usap ng matagal, nabaliw ito, kinalagkad si Xialin patayo at itinutok ang baril sa ulo niya. Sa pagkakataong ito, naawa si Tongtong at itinulak ito palayo, kaya nahulog ang baril. Sinamantala ni Zhu ang pagkakataon at sinuntok ito, ngunit sinipa siya nito at pinulot muli ang baril. Dahil sa matinding galit, itinutok ni Wenli ang baril kay Xialin at pinaputok. Ngunit hinarangan ni Zhu ang bala para sa kanya. Balak sana niyang barilin silang dalawa, ngunit dumating ang pulis, kaya tumakas si Wenli at iniwan si Tongtong. Dinala si Zhu sa ospital para sa operasyon, ngunit sinabi ng doktor na hindi pa siya ligtas sa peligro. Bukod pa rito, nasa koma siya at hindi alam kung kailan magigising. Dahil dito, labis na nagulat si Xialin at nawala ng malay. Pagkagising niya at nakaupo sa tabi ng higaan ni Zhu, umiyak ng labis si Xialin, bigla siyang huminto sa paghinga kaya kinailangan ng mga doktor na mag-stir. Pagkatapos, sinabi nila sa lahat na napakababa ng posibilidad na magising si Zhu. Nakadepende pa rin ito sa isang himala. Pagka-uwi ni Chuyan, nalaman niya mula sa kanyang ama na nagdaos ng pulong ang mga shareholder ng Lang Group upang bumoto na tanggalin si Chairman Zhu. Bukod pa rito, mayroong mga taong gustong samantalahin ang pagkakataong bilhin ang mga share ng Lang Group. Nang marinig ito, nagmamadali siyang gustong ipaalam kay Wenli. Sa ospital naman, ipinapaalam din ni Wenli ang sitwasyon ng kumpanya kay Xialin. Sinabi rin niya na nahulog sa dagat si Wenli nang tumakas ito, ngunit hindi pa kumpirmado ang kanyang pagkakakilanlan. Pagka-uwi, dumating ang ina ni Zhu at sinabing gusto niyang tulungan si Xialin na hanapin ang listahan ng mga shareholder ng kumpanya upang madaling makumbinsi ang lahat na iboto si Zhu. Ngunit hindi niya ito mahanap sa kabila ng paulit-ulit na paghahanap. Naalala ang sinabi ni Wenli, sinabi niya na ang misteryosong tao na bumili ng shares ng kumpanya at palihim na nakipagkita sa mga pangunahing shareholder ay ang ina ni Zhu. Kaya nag-ingat si Xialin dumating ang pulong ng mga shareholder. At medyo nagulat ang ina ni Zhu nang makita si Xialin na naroroon din, ngunit sinabi niya na masyadong bata pa sila, kaya kampante siyang mananalo. Dumalo rin si Chuyan sa pagboto bilang kapalit ng kanyang ama. Nang matapos ang pagboto, mas marami ang boto laban sa pagtanggal ng chairman, kaya nanatili si Zhu sa kanyang posisyon. Habang nakikipag-usap sa ina ni Zhu, nalaman niya na sa mga nakaraang araw, nakikipag-ugnayan din pala si Xialin at Wenli sa mga shareholder ng kumpanya, kaya nanalo sila. Nasa loob ng silid ng pasyente si Xialin, umiiyak kay Zhu at sinabing kung hindi siya magigising, ipapatawag niya sa kanilang anak ang ibang tao bilang ama. Biglang nagising si Zhu kaya labis siyang natuwa. Nakita ni Chuyan ang eksenang ito, kaya tahimik siyang lumabas at hindi sinasadyang nakita niya si Xiaoyu doon. Nang mag-usap sila, nalaman niyang may cancer pala ang ina ni Xiaoyu. Salamat din sa pera na ibinayad niya sa kanya noon kaya nailipat niya ang kanyang ina sa pinakamagaling na ospital na ito. Matapos magkita, hinatid ni Xiaoyu si Chuyan pauwi, patuloy na nagpapasalamat sa kanya. Nang makalayo ng kaunti, lumingon si Chuyan at nakita si Xiaoyu na may kasamang nag-imbita sa kanyang sumakay sa kotse. Kaya na-curious siya sa kanyang pagkatao at inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan. Sa araw ng paglabas ni Zhu sa ospital, nilapitan siya ng mga reporter at tinanong tungkol sa kumpanya at sa kanyang relasyon sa kanyang ina, ngunit hindi siya sumagot. Sinabi niya kay Xialin na magdarao sila ng kanilang kasal, ngunit sinabi niyang hindi na kailangan, sapat na maging mabait siya sa kanya. Kaya naghalikan ang dalawa, tila malungkot si Wenli dahil kumain na naman siya ng dog food, ngunit mas malungkot ang admin na nakakakita ng bawat eksena ng halikan. Si Chuyan at ang kanyang ama ay dumating sa isang pulong kasama ang isang kasosyo nang makita niya ang isang babae na tumatakbo na walang sapatos, ayaw siyang makita. Paglingon niya, si Xiaoyu pala iyon, ngunit tila hindi siya nakilala ni Chuyan. Habang nasa hapagkainan, sinabi ng kasosyo na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak na babae kaya umuwi na ito. Nagtanong si Chuyan kung ang babae ba ay iyong nakasuot ng pink na damit at sumagot naman ito ng pinuri pa ni Chuyan ang anak ng kasosyo na napaka-interesante. Mula nang lumabas sa ospital, hindi na nagpunta si Zhu sa trabaho at nanatili na lamang sa bahay kasama ang kanyang minamahal na asawa kaya nagtataka ang buong kumpanya kung ano na ang kanyang kalagayan. Dumalo naman sina Feifei at Xialin sa paglulunsad ng produkto ni Chuyan. Umalis si Feifei dahil may gagawin habang pumasok naman si Xialin sa opisina ni Chuyan. Pagkaupo niya, may isang
isang tao sa likod niya ang nagbigay sa kanya ng pampatulog. Nang pumasok si Chuyan at hindi siya nakita, dali-dali siyang lumabas para tanungin si Feifei. Hindi rin matawagan ang telepono niya. Pagdilat ni Xialin, nakita niya ang kanyang sarili na nakatali at si Wenli ay nasa tabi niya. Nang makita si Izu na paparating, idinikit ni Wenli ang kutsilyo sa leeg ni Xialin. Sinabing gusto niyang umalis sa lugar na iyon ng ligtas. Ayaw pumayag ni Izu na isama si Xialin, ngunit pinagpapalo siya ni Wenli kaya napilitan si Izu na pumayag. Habang sumisigaw, binaril si Wenli ng pulis at bumagsak. Kaya, nahuli siya. Naresolba na rin ang lahat. Habang naghihintay si Chuyan para sa kanyang blind date, bigla niyang nakita si Xiaoyu na nakaupo sa likuran. Matapos mag-usap sandali, nagtulungan silang tumakas mula sa dalawang lalaki. Pag-uwi, sinabi ni Chuyan sa kanyang ama na ang babaeng kasama niya kanina ay ang babaeng nakatakda niyang makita para sa kanyang blind date. Nagulat si Chuyan. Hindi nagtagal, lumaki na ang tiyan ni Xialin, mas naging malapit din ang relasyon ni Chuyan at Xiaoyu. Habang nagdiriwang ang lahat, nagpropose si Wenli kay Feifei. Habang nagkakasiyahan, biglang sumakit ang tiyan ni Xialin at sinabing malapit na siyang manganak. Dali-dali namang tumawag ng sasakyan si Wenli habang ang lahat ay nakatayo sa paligid at nagbibigay ng suporta.